Hi, welcome back to my channel and let's watch first this wildfire video in California, and this is so heartbreaking. California wildfire has been the world's news for a week now. A California wildfire is an uncontrolled fire that occurs in California's forests, grassland, or urban areas. Wildfires can be caused by natural events like lightning strikes or human activities like campfires, discarded cigarettes, or downed power lines. Climate change and poor forest management can also make environments more susceptible to burning. Wildfires can be very destructive and could be a major cause of death for all living things. The recent California wildfire started on 7th of January of 2005, and at least 16 people have died in the Eaton and Palisades fires. It was estimated to cost $150 billion in damage and the most destructive catastrophe in the U.S. history. AccuWeather attributes this to destruction in densely populated Los Angeles areas with high-value real estate, mostly owned by Hollywood celebrities. It swept through 40,000 acres in the greater Los Angeles, destroying entire communities and more than 12,300 structures. The fires have been exacerbated by very low humidity, dry conditions, and hurricane-force Santa Ana winds that in some places have reached 100 miles per hour. Wildfires have many effects on our ecosystem. Number one is air quality. It releases smoke, methane, and carbon dioxide into the atmosphere, which can damage our lungs. Number two is water quality. It can increase nutrient concentrations, algae blooms, and deplete oxygen in downstream water bodies. Number three is soil quality. It can damage the structure and quality of soil, reducing its ability to infiltrate water. This can lead to erosion, flooding, debris flow, and landslide. Number four is climate change. Wildfires contribute to global warming by releasing greenhouse gases into the atmosphere. Number five is biodiversity. It can threaten biodiversity by causing loss of native vegetation, expansion of invasive species, and loss of essential habitat for native fauna. Number six is vegetation. It can trigger changes in vegetation community composition, impact on tree regeneration, and increase flowering and seed production. Number seven is animal habitats. It can significantly change native environments, which can impact animal habitats. And last but not the least is effect on human health. So burning produces carbon monoxide, which can cause various risks to human health. Wildfire is very destructive. So let's pray for California. Let's pray for the world to heal. Ang tampok sa ating kwento ngayon ay isang batikan at veteranong aktor na si Ruben Ruscha. Siya ay ipinanganak noong July 25, 1923 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang tunay na pangalan ay Ruben Matias Cayari. Sumikat siyang artista, screenwriter, at director. Hindi man siya ang tipong superstar status, ngunit markado naman ang kanyang pangalan sa industriya ng showbiz sa loob ng 4 na dekada ng kanyang karera. Growing up, Ruben Ruscha never dreamed of joining show business, but as time goes by, he was fascinated by the fancy lifestyle and fame. He was also an artist at heart and decided to join the bandwagon and dream to have a better life in show business. Nagsimula siya bilang isang extra noong 1947 sa edad na 24 years old sa pelikulang Ang Kamay ng Diyos. Ang pelikulang ito ay pinagbidahan ni na Eddie Romero, Carmen Rosales at Leopoldo Salcedo. After that breakthrough as an extra, Ruben found himself enjoying small roles from one movie to another.
Habang nag-aantay ng magandang break sa showbiz si Ruben ay hindi naman niya nakalimutan ang kanyang first love, ang pagsusulat. He was always a writer at heart. Ngunit kagaya ng kanyang karera sa showbiz ay nag-aantay din siya na mahinog ang kanyang talento sa tamang panahon. Taong 1951, after 4 years of paving pavements sa mundo ng pelikula ay nabigyan din siya ng isang supporting role sa pelikulang Taga-Ilog. Pagkatapos nito ay sunod-sunod na ang kanyang mga pelikula at medyo malaki na ang kanyang role o minsan ay kontrabida siya sa mga pelikula. Since then ay nakilala na siya bilang isang character actor. Sa loob ng 4 na dekada ng karera ni Ruben ay nakagawa siya ng mahigit 400 na pelikula at hindi po kasama dito ang mga pelikula kung saan extra lamang siya. Narito po ang mga pelikulang kanyang nagawa kung saan markado ang kanyang role ayon sa imdb.com mula 1951 hanggang 1994. 1951, 10th Battalion sa 38 Parallel, Korea, Taga-Ilog at Sisa. 1952, Malolos, Bakas ng Kahapon at Kabanata sa Buhay Ko. 1953, Agilang Itim at Solitaryo. 1954, Three Sisters, Ginto sa Lusak, Aventurera at Pedro Penduko. 1955, Anak ni Palaris, El Conde de Monte Carlo, Guerrero, Pangako ng Puso, Torpe, El Jugador, Sagrado, Dakilang Judas. 1956, Babaeng Mandarambong, Santa Lucia, 4 na Kasaysayang Ginto, Prinsesa ng Kagubatan, Walang Panginoon, Haring Tulisan, at Taong Putik. 1957, Himagsik, Aliping Maharlika, at Objective, Patayin si Magsaysay. 1958, Ramir. 1959, Mabilis Pa sa Lintik, 7 Gatang. 1960, Materialis Fuertes, Hong Kong Honeymoon, Viuda de Oro, Nakausap Ko ang Diyos, Basta Pinoy, Dead or Alive, at Cruz na Daan. 1961, The Flash Elordi Story, Nagbabagang Lupa, Noli Me Tangere, 7 Gabi sa Paris, Presento 13 sa Lahat ng Dako, Vengativo, Mga Yapak na Walang Bakas, Mga Baril Mag-uusap, Alaala Kita, at Konsyerto ng Kamatayan. 1962, Walang Susuko, Labanan sa Balikwatro, Kapag Buhay ang Inutang, 4 na Kilabot, Ang Nabubuhay sa Patalim, Thor, 4 Kondenados, Falcon, Prinsesang Mandirigma, Tatak Mondragon. 1963, Matanglawin, The Big Show, Sa Pagitan ng Dalawang Mata, 7 Kabanalan ng Isang Mundo, Ang Babaeng Sputnik, Ang Tatay Kong Kalbo, at Ang Asawa Kong Barat. 1964, Mga Payanig, Lagalag, Bakas ng Dragon, Mga Batikan, Scorpio, at Maskarados. 1965, Kaaway Bilang Uno, Darna at Ang Babaeng Tuod, La Sombra, Hong Kong 999, Captain Barbell kontra Captain Bakal, 7 Mukha ni Dr. Ivan, 2 Lahi, Isang Dugo, at Hanapin si Leo Baron. 1966, Itinakwil Man Kita, 7 Gabi sa Hong Kong, Pistolero, La Sombra ang Anino, Zamboanga, Wanted, Johnny L., Room 69, Jegong Akyat, Dugo ang Kulay ng Pag-ibig, Tiyagong Lundag, Matinik na Landas, at Ang Limbas at Ang Lawin. 1967, Alamid, Sibad, Ang Langit ay Para sa Lahat, Alex Big Shot,
Wild Wild Wong, Bravados, Marco Asintado, Operation Impossible, at Samuel Bilibid. 1968 Brothers for Hire, Cuadro de Jack, Galo Gimbal, Kaldong Pusa, Tadyak sa Likod, at Zaragoza. 1969 Operation Antonio Luna, Perlas ng Silangan, Ang Nabubuhay sa Baril, at Black Sheep. 1970 El Pinoy Matador, Magic Maquinilla, Divina Gracia, Sebastian, Mga Tegre sa Combat, Apoy ng Kaligayahan, Codename Apollo, Laman sa Laman, Santiago, at Psycho 6 Killer. 1971 Madonna, Lagablab ng Pag-ibig, Arkong Bato, Gintong Pangarap, Sakim, Beast of the Yellow Night, Lollipops and Roses, Playpen, Crush Ko Si Sir, at Star Doom. 1972 Okay Ka Erap, Verdugo, Magiting at Pusakal, The Hot Box, Nora Mahal Kita, Cherry Blossoms, The Woman Hunt, at Kill the Pusher. 1973 Panic, Erap Is My Guy, Lupang Hinirang, Dragnet, Tanika Lang Dugo, Under Desaya si Erap, A Taste of Hell, at Aking Maria Clara. 1974 Fe Esperanza Caridad, Mga Tegre ng Sierra Cruz, Carnival Song, Manila Connection, at King Kayam and I. 1975 Ang Nobya Kong Sexy, Lorelei, Dugo at Pag-ibig sa Kapirasong Lupa, Kung May Tiyaga May Nilaga, Sa Kagubatan ng Lungsod, Postcards from China, at Ang Byuda ay Misteryosa. 1976 Pugad ng Agila, Kapag Tumabang ang Asin, Bago Lumamig ang Sabaw, Nunal sa Tubig, at Hinog sa Pilit. 1977 Pag-ibig ko'y awitin mo, Alas 3 ng hapon, Tinimbang ka, bakit husto, Bawat himaymay ng aking laman, Malayo man malapit din, Ako si Emma, babae, Dabiana, Banta ng Kahapon. 1978 Simula ng Walang Katapusan, Isinilang ko ay hindi ko tunay na anak, Doble Cara, The Tennis Match, Nicolas Feliciano, The Jess Lapid Story, at Night of Dreams. 1979 Hoodlum Killer, Batang sa Labusag, Wag, Warrant of Arrest, Iskandalosa, Ang Leon, Ang Tegre at Ang Alagad, Alabok na Ginto, at Diborsyada. 1980 Agila, Milyon, Kapag Nagalaw ang Pugad ng Ibon, Nang Bumuka ang Sampagita, Pag-ibig ko hatiin ninyo, Tres Cantos, Langis at Tubig, at Taga sa Panahon. 1981 Kamakalawa, Kamaong Asero, Alfredo Sebastian, Commander Alibasbas, Pepeng Shotgun, at Bulldog. 1982 Kamusta Ka Judas, Kaming Ifugao, In the Wink of an Eye, Dormitoryo Buhay Estudyante, Mga Hayop sa Paraiso, Sugo, Amo, Anak ng Tulisan, Karibal Ko ang Aking Ina, Pretty Boy Charlie, Taong Labas, Vendetta, Desire, at Isaak, Dugo ni Abraham. 1983 Ang Kawawang Cowboy, Kirot, Kristong Walang Krus, Lukaret, Bundok ng Susong Dalaga, Aninong Bakal, Pepeng Hapon, Baril at Balisong, Trigger ng Mga Komander, Digmaan sa Pagitan, Anak ng Sultan, Suicide Mama, Objective Hill 171, Roman Rapido,
at kunin mo ang ulo ni Magtanggol. 1984, Isang Dakot ng Lupa, Sarge, Ubusan ng Lahi, Sister Stella L, Daang Hari, 10 Ahas na Eva, Huwag Kang Papatay, Hayop sa Sarap, Experience, Lucas, Idol, at Bukas May Pangarap. 1985, Dugo ng Pistolero, Mission Order Hulihin si Avelino Bagsik Rebelde, Pahiram ng Ligaya, Haunted House, Diary of a Killer, Kalapan Jailbreak, Bakit Manipis ang Ulap, Commander Ever Kilabot ng Visayas, Sangli Point Robbery, AKO Ang Kalaban, Kid 45, Boboy Tibayan Tegre ng Cavite, at Rustico Acuzar Waray. 1986, Black Diary, Mabuhay Ka sa Baril, Magkayakap sa Magdamag, Anak ng Supremo, Durugin ang Kutang Bato, Tatlo Laban sa Bato, Alamat ng Ninja Call, The June Labo Story, Ang Mahiwagang Singsing, Gabi na Commander, Cobrador, Payaso, Salamangkero, at Narcisa. 1987, Anak ng Lupa, Humanda Ka, Ikaw ang Susunod, Stolen Moments, Di Bali na Lang, Vladimir the Movie, Hari sa Hari, Lahi sa Lahi, Ako si Kiko, Ako si Kikay, Barbaro Santo, at Huwag Mong Buhayin ang Bangkay. 1988, Tubusin Mo ng Dugo, A Crime Story, Ibulong Mo sa Diyos, Ang Anino ni Asidilio, Ang Supremo, Commander Dante, Mirror Mirror on the Wall, White Force, Chinatown sa Kuko ng Dragon, Regal Shocker, A Dangerous Life. At noong 1989, Barbie Made in the Philippines, Arrest Patrolman Rizal Ali, Ang Lihim ng Golden Buddha, Ora Pro Nobis, Berdugo ng Escalante, Starzan 2, Bala Dapat kay Cres Cuenca, Impact Tita, Mahirap ang Magmahal, Sa Kuko ng Agila, Elvis and James, Babangon Ako't Dudurugin Kita, Super Mouse and the Roborats, Wuli-Buli ang Classmates, Isang Bala Isang Buhay, Romeo Loves Juliet, 1990, Starzan Part 3, Tutsi Wutsi, Kapag Wala ng Batas, Hanggang Kailan Ka Papatay, Small, Medium, Large, Ako ang Batas, General Karin, Orbanito Drizon, Ganda Babae, Ganda Lalaki, Crocodile Jones, Kabayo Kids, Teacher's Enemy No. 1, Assault Platoon, OG Must Be Crazy, Michael and Madonna, Rocky and Rolly, Suntok Sabay Takbo, Apo, Kingpin ng Maynila, Hahamakin Lahat, Batu Lupa Putik, Tangga Anchos, Pido Dida Sabay Tayo, Naughty Boys, Kapitan Piley, Hindi Kita Iiwan, Si Prinsipe Abante at Ang Lihim ng Ibong Adarna, alias Pogi, Birador ng Nueva Ecija, Walang Piring ang Katarungan, Iputok Mo, Dadapa Ako, Juan Tanga, Super Naman, Irampa si Mediavilo, Valiente, May Funny Valentine. 1991, Pido Dida Part 2, Kasal Na, Para Sa Iyo Ang Huling Bala Ko, Leon ng Maynila, Bago Matapos ang Lahat, Leon at Tegre, alias Batman and Robin, Don Pepe, Love Ko Si Ma'am, Amok, Patrolman 2, Buburahin Kita sa Mundo, Hepe, Isasabay Kita, Kaputol ng Isang Awit, Okay Ka, Fairy Ko, Ilalaban Kita ng Patayan, Ganti ng Api, Mayor Latigo, Kasi Bata, Rocky Plus 5, 1992, San Miguel, The Return of the Lone Ranger,
Mukhang Bungo The Coconut Story, Tough Guys, Big Boy Bato, alias Joker Sige-Sige Lang, alias Pogi 2, Working Students, Ngayon at Kailanman, Tondo Libingan ng mga Siga, Patayin si Billy Zapanta, Grease Gun Gang, Dudurugin Kita ng Bala Ko, at Warden. 1993, Hulihin ang Probinsyanong Mandurukot, Miss Dolora X, Ingkong Alpha at Omega, Pido Dida 3 May Kambal Na, Adan Ronquillo, Tubong Cavite, Victor Meneses, Dugong Kriminal, Noli Mitangere, Lieutenant Madarang, Iginuhit sa Dugo, Kung Ako'y Iiwan Mo, Maalaala Mo Kaya, Michael and Madonna 2, Iisa Lang Buhay Mo, 1994, Chick Boy at Bawal na Gamot. May mga natapos pa siyang pelikula before 1994, ngunit naipalabas na ito noong 1997, ang Enting and Mokong at Bagamundo. Taong 1959 ay napansin na rin sa wakas ang galing ng isang Ruben Roscha sa pagsusulat. Ang una niyang obra bilang isang screenplay writer ay ang pelikulang Pitong Gatang na pinagbidahan ni na Fernando Poe Jr., Saldi Shornac at Shirley Gorospe. Dinirect ito ni Efren Reyes Sr. na kasama rin sa nagsulat ni na Pablo S. Gomez at Ruben Roscha. The novel or story was written by Pablo S. Gomez and his name sounds familiar, right? Lalo na dun sa mga nakaabot ng comics until 1990s era na isa sa mga Pinoy entertainment, di po ba? So, may pagkakaiba po ang writer at screenplay writer. A writer was the author of the book or stories or novel itself, while a screenplay is the script of a movie including acting instructions and scene directions. So, ang isang nobela na isinulat sa libro, bago po yan gawing pelikula, ay muling isusulat ng isang screenplay writer kung paano ito lalabas sa isang eksena. Ayon sa imdb.com ay merong 42 na obra si Ruben Roscha bilang isang writer o screenplay writer. 1959, Pitong Gatang. 1960, Materiales Fuertes at Basta Pinoy. 1961, Little Lucy at Hinahamon Kita. 1962, Matinik Lalong Kilabot. 1963, Matanglawin at Si Darna at ang Impacta. 1964, Mga Batikan, Mga Daliring Ginto at Three Mosqueteras. 1965, Apat na Agila, Darna at ang Babaeng Tuod, Captain Barbel kontra Captain Bakal. 1966, Blackjack, Pistolero, Kardong Kaliwa, Room 69, Tiyagong Lundag, at Matinik na Landas. 1967, Alamid, Sibad, Wild Wild Wong, Bravados, Marco Asintado, at Operation Imposible. 1968, Zaragoza. 1969, Perlas ng Silangan at Panagupa. 1970, Codename Apollo. 1971, Lagablab ng Pag-ibig at Sakim. 1972, Magiting at Pusakal. 1973, Tanikalang Dugo. 1974, Mga Tegre ng Sierra Cruz at Carnival Song. 1975, Big J. 1978, Doble Cara. 1980, Ang Galing-Galing Mo, Mrs. Jones. 1992, alias Joker, Sige-Sige. 1992, Warden, at 1993, Dagul. Actually, at that age, 1993, screenplay writer pa rin siya sa edad na 70 years old. Mabuhay ka, Ruben Roscha. Maliban sa pagiging aktor at manunulat ay isa rin siyang direktor. Meron nga itala ang imdb.com na 8 pelikula kung saan siya ang assistant director o mismong direktor ng pelikula. Taong 1963 ay nagsimula siyang maging associate director. Una ay sa pelikulang Ang Tatay Kong Kalbo. 1971, Women in Capas. 1974, Fe Esperanza Caridad. 1975, Lorelei. 1976, Pugad ng Agila.
1978, Doble Cara, at Vampire Hookers, at 1980, Ang Galing-Galing Mo, Mrs. Jones. Gumanap din si Ruben sa mga television series. Naging markado ang kanyang role sa isang Australian television film na The 4-Day Revolution noong 1988. Ipinalabas din ito sa Pilipinas na may pamagat na A Dangerous Life. Ginampanan ni Ruben ang role ni dating President Ferdinand Marcos Sr. at ayon nga kay Carla Delgado ng Manila Standard, Ruben's performance was superb, stating that he has Marcos' voice and mannerisms perfected. The story of the program was about the journey and love affair of an American foreign correspondent set during the final years of Ferdinand Marcos' dictatorship in the Philippines. Ayan po sa taas ng screen, panoorin nyo ang snippets na nakuha natin ng kopya ng TV shows na ito. At available din po ito sa YouTube. Search nyo lang at panoorin nyo. Napakagaling ni Ruben Rostia. The TV series started from the assassination of Benigno Aquino Jr. in 1983 to the People Power Revolution in 1986. As well as other key events that led to the ouster of Marcos regime. Ang mga stars dito ay combination ng Filipino, Australian, and American actors and actresses. 1992 naman ay gumanap siya sa isang TV series na Valiente. Prinuduce ito ng Tape Incorporated at umere ito pagkatapos ng Itbulaga sa hapon. Sa ABS-CBN ito unang napanood mula 1992 hanggang 1995. So, alam naman natin ang history, umalis ang Itbulaga sa Channel 2 noong taong iyon at lumipat sila sa GMA7 at napanood ito, ang Valiente, hanggang 1997 sa istasyon. Gumanap din si Ruben sa ilang mga palabas sa TV gaya ng Lovingly Yours sa GMA7 at Maalaala Mo Kaya, nakalimang episode siya sa ABS-CBN naman. Taong 1993 ay gumanap naman siyang Kapitan Tiago sa miniseries adaptation ni Eddie Romero sa nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere. Eka nga nila ay hindi kompleto ang pagiging isang aktor ng isang artista kung walang award. So nanalo ng FAMAS Best Supporting Actor para sa pelikulang Pedro Penduko, si Ruben noong 1954. Marami rin siyang mga nakuhang nominasyon sa iba't ibang award-giving bodies bilang isang Best Actor at Best Supporting Actor at Best Screenplay. Tahimik lang ang naging buhay pag-ibig at buhay may asawa ni Mr. and Mrs. Rustia. Nagkaroon sila ng 6 na anak ng kanyang asawang si Alejandra. Noong panahon ng digmaan ay naging miyembro sila ng relihiyong Methodist o kilala natin sa tawag na Protestante. Payapa din ang naging buhay ng kanilang mga anak at walang napabalitang may sumunod sa yapak ng buhay ng kanilang ama sa industriya ng showbiz. Pumanaw si Ruben sa mundong ito noong April 7, 1994 habang aktibo pa siya sa showbiz. Siya ay 70 years old or going to 71 years old na during that time at inihatid siya ng kanyang mga mahal sa buhay sa Manila North Cemetery sa lungsod ng Maynila. We are just waiting for the award-giving bodies like FAMAS or Orian Awards for the Lifetime Achievement Awards para sa nag-iisang Ruben Rustia kahit pumanaw na ito, who contributed so much to the industry. As a character actor, screenplay writer, and director, he deserves to be remembered because he gave life to another Cinderella story in different form. His life is truly an inspiration and his legacy as one of the pillars of Philippine showbiz industry lives on. Eka nga it's not the start that matters in life, it's how you finish it. It reflects a perspective that emphasizes the importance of perseverance, growth, and the outcomes of one's efforts rather than the initial circumstance or beginnings. Hanggang sa muli, salamat po sa suporta at panonood.